So kanina, mga kababayan, humarap si Vice President Sara sa DOJ kung saan, di ba, yung kaso sa kanya na inciting to sedition, okay, yung pagsagot niya sa DOJ na kung saan yung binanggit niya, nandoon din kami noon, nandoon kami sa hearing na yon, not hearing, sa meeting na yon, sa Zoom meeting na yon, kung saan sinabi nga ni Inday Sara, dahil nga sa pagigipit ng mga bangag, na kung sakali siya ay gurgurin, ay may nakaatas na nagugurgur sa 3 demonyo. Kay bangag, kay Satanas, at kay Tambaluslos. Ang sabi nga ni Inday dyan, paano maging inciting yan? Kailangan mo na siyang gurgurin para magkaroon ng krimen na sinasabi niyang gugurgurin kapag siya ay ginurgur. So kanina ipiniliwanag nga po yan sa DOJ at although hindi nagpa-unlock ng interview si Inday Sara sa mga reporters, pero talagang hinarap ng kanyang mga abogado at sinasabi nila na ito ang exactly sinabi, we expect due process. That's the minimum. We expect due process not just for the VP, pero kahit sino na dumaan sa PI, sa DOJ, sabi niya, we can only expect due process. At gustong ipakita ni Vice President Sara na talaga namang tutuparin niya yung sinabi niya noon, naharapin niya yung mga paratang laban sa kanya at ito na nga yung pagkakataon na yun. So, kauna-unahang araw, sabi niya siya ay nagpakita preliminary investigation, kauna-unahang preliminary investigation ay nagpakita agad at nagbigay ng kanyang counter affidavit. Okay? So, right. So, ito nga yung pinag-uusapan natin, 'di ba? Itong DOJ probe na kung saan pinababasura, okay? Itong mga kadyutahan na pagigipit kay Inday Sara. Dahil nga naman kung may gusto talagang magpagurgur sa atin, yung pamilya ng mga bangag. Kaya kailangan nyo manindigan, kailangan nyo talagang huwag iboto ang mga bangag candidates o yung mga alyansa dahil nakasalalay sa mga kamay ninyo ang kaligtasan ng ating Pangulong Duterte at kaligtasan ng Pilipino. Ulitin natin, bakit natin sinusuportahan si Duterte? Hi, Princess Maui, you're here. Ingat ka. So, bakit natin sinusuportahan si Duterte? Hindi dahil sa tayo ay fanatic. Kaya natin sinusuportahan ng Duterte kasi nga aligned yung mga prinsipyo na gusto nating masunod. Ano yung mga prinsipyo? Yung mga tahimik sa ating mga bansa, sa ating mga syudad at sa ating bansa. So ngayon, ako'y kanina very emotional ako habang pinapanood ko si Baste at saka si Kitty. Bakit ako very emotional? Kasi nararamdaman ko talaga yung sakit nila. At naiisip ko ang Pangulong Duterte, 80 years old na. Kanina, I don't know, siguro dahil minsan may ganun may moment ka na you're very emotional habang nanonood ka. So kaya nga, kailan makakauwi ang Pangulong Duterte? Ano ang mangyayari dito? Tandaan ninyo, ang pagpapakidnap kay Pangulong Duterte ay kagagawan ni Lisa Tanas, ni Bangag at ang kanilang mga hudas na kasama. At eto yung sinasabi din ni Miss Sanilet Abansenya, nasaan, tama ba? Nasaan si Amy Marcos noong March 11? Bakit wala siyang ginawa? Kung gusto niyang iligtas ang ama ng BFF niya or best fake friend siya. Ito yung masakit sa akin dahil alam niyang under desire yung kapatid niya, sana siya ay gumawa ng paraan. So ngayon nagbida-bidahan siya. Binato ng kasinungalingan ang Pangulong Duterte na kesyo ang mga ginurgor ay libo-libo. Diba? Narinig ninyo ang sinabi ng mga bangag ni Remulla. Magkano yung sinabi? Ay, ilan yung sinabi niya? Is it 30,000? Diba? Iba-ibang figures nila. 6,000, 7,000, 30,000. Gawin nyo ng milyon-milyon. Diba?
So ngayon, during the preliminary investigation, not preliminary investigation. Yeah, as in, doon sa chamber sa ICC, narinig natin na hindi po hindi milyon, hindi 100,000, hindi rin 30,000, hindi rin 7,000, hindi rin 1,000, hindi rin 500, hindi nga 100 eh. Ang inaakusa kay Pangulong Duterte, only 43. Okay? Hindi ko sinabing only 43 katao kasi isang buhay is mahalaga. Pero kung babalikan natin doon sa initial investigation, narinig ninyo na from 2011 to 2016, 19 lang katao ang inuugnay, ang sinisisi kay Pangulong Duterte, at itong mga tao ay drug pusher. Sinabi nila alleged drug pusher, mga kriminal. Imagine niyo. Di ba gusto ko natin mawala yung mga pusher? Anong gusto niyo? Mamatay ang mga inosente o mamatay ang mga pusher? Di ba? Sabi nga ni Wiwi Idolatre, Sinoy nga, Mama Sapano 44. Tama. Si Pangulong Duterte, ang inalign sa kanya, yung Mama Sapano, mga ano yun? Mga lingkod bayan yun. Sa 44 yun. Ito, dinig na dinig ninyo ay mga masasamang damo. Then, 2016 to 2019, mga kriminal pa rin. Only 43 katao na ayon nga kay Spokes Harry Roque, hindi po ito kumbaga papasa kung tutusin sa crime against humanity. Dahil sabi mo nga palangga, yung 44, sa sub 44, bakit noon hindi yan yung ICC, hindi nang himasok. But anyway, nagbibigay lang tayo ng comparison. Then nung the other, kailan yun? Few days ago, May 1, di ba? Bigay tayo ng motion, di ba, ng apida sa ICC ang ating mga abogado na ibasura na nga yung kaso ng ni Pangulong Duterte sa ICC dahil wala silang jurisdiction. Okay? At ang sabi nila, dyan titignan nila. At ngayong araw na to, mga palangga, okay? So again, nung May 1 ay nagsubmit tayo ng ating depensa na hinahamon natin ang mga jutang ginimes. Okay? Na pakawalan na ang Pangulong Duterte dahil wala silang jurisdiction. Wala silang karapatang litisin dahil wala silang talagang karapatan dahil pinadukot nila si Pangulo, pinagkanulo ng Marcos administration, ng Araneta, Romualdez, yung mga nayupak na yan, na wala namang ginawa si Amy, pero dahil nga gusto niya kayong budulin, maniwala daw kayo sa kanya na ang nagpapatakbo si Romualdez at Araneta at ang kapatid niya ay inosente, walang kinalaman, di ba? Inilalabas sa picture. Pero ngayong araw na ito, mga palangga, naglabas ang ICC ng panibagong update na kung saan binibigyan niya until June 9 yung prosecution para mag-submit ng kanilang kasagutan patungkol dito nga sa mga biktima. Alright? So ngayon, according dito sa document na nirelease nila, okay, na dapat tignan itong mga hinaing daw ng mga biktima. Alright? So, ang sinasabi nila dito, mga kababayan, idadaan, ano sinasabi niya dito? Idadaan or, okay, dapat daw titignan, okay? Titignan nila ang mga testamento, okay, ng mga biktima. At ito daw ay titignan ng kanilang VPRS. What is VPRS?
Victims Participation and Reparation Section. O parang departamento doon sa loob ng ICC na kung saan tinitignan ang mga yung mga hinaing ng biktima, kung sila ba ay pwede silang mabigyan ng award or danyos later on kung sila ay manalo sa kaso, at talagang tinitignan daw itong mga kanilang mga complaint laban kay Pangulong Duterte. At ginagather nila yung mga testimonya, information documents na sila ay victim. Alam naman natin na ang mga biktima ay pinagtagni-tagni lamang ng mga hudas na mga dilawang mga rebuilding in paying makakaliwa na sumabwat kay Bangag Jr. So pinaparash nila, pinapadali nila yung pagsusuri sa mga dokumentong yan dito sa mga nagpapanggap na biktima. Alam naman natin, di ba, na lumabas yung mga pictures noon na yung mga biktima na namatay, hindi naman namatay sa pagdodraw, na konektado sa pulburon, kundi namatay sa iba, sa sakit or whatsoever. So ito ay titignan daw ng ICC. So tignan natin, and I hope hindi sila maging bias at titignan talaga nila kung legitimate o ito totoong complainants na ito. Alam naman natin na gumawa-gawa ng kwento itong mga hudas na to dahil sinabi mismo ni Laila de Lima during the Senate hearing. Inamon siya ni Pangulong Duterte, bakit hindi ka magkaso? Ang sabi ni de Lima, walang makuwang witness. Why all of a sudden meron silang witness, meron silang biktima? Dahil ang Pangulong Duterte during hearing, anong sinasabi niya? May nag-joke siya. Na may mga ginorgor siya, ganyan-ganyan. Di ba, alam naman natin ang Pangulong Duterte ay nagsasalita talaga siya ng mga kalokohan or mga pa-joke-joke. Kaya nga ang sinasabi natin noon, kahit ako sasabihin ko may 100 million akong o 100 katao akong ginorgor, para mo ako makasuhan, makonvict mo ako, kailangan hukayin mo yung bangkay ng ginorgor ko. Or kailangan talagang totoong may magreklamo ng mga biktima at may makita na physical evidence or reliable, kapani-paniwala na ebidensya. Diba? Sinabi ni de Lima yun, wala sila makuha ebidensya. Tapos ngayon sa ICC, nagkaroon sila ng ebidensya. Nakita nyo? So ngayon, yan ang sitwasyon ngayon. So yung ICC ay bilisan na nila yung yung mga testimonya ng mga victims at yung kanilang mga testimonya at para makita nila. So ngayon itong VPRS na ito, yun na nga yung Victims Participation Reparation Section ay talagang sabi dito ng ICC ay kailangan daw maunawaan nila yung mga nakalagay na mga dokumento at ano yung gustong mga iparating nitong mga biktima na ito, ano yung kanilang mga testimonya nga, ito ba ay may basihan, di ba? At sinasabi din ng ICC, kailangan din daw proteksyonan ng ang mga biktima dahil nga kailangan din silang protektahan. Paano mo protektahan yan? Mga bogus siya mga yan. Alam natin na mga bogus yan. Mga gawa-gawa lang na mga biktima yan. Di ba? So yan ngayon ang update po sa ICC. So ngayon, pinapasagot, okay? Pinapasagot sila hanggang June, May na tayo ngayon, hanggang June 9. Ngayon mga palaga, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Dahil ang Pangulong Duterte ay 80 years old na. Hindi natin alam kung ano yung kondisyon ni Pangulong Duterte dahil nag-iisa siya doon. Ako, kahit hindi ko siya kamag-anak, pero na-meet ko siya ng isang beses at ako'y nakikita ko yung kanyang sakripisyo na hindi siya nagnakaw, hindi siya nangidnap, hindi siya katulad ng mga bangag na ang mga minor de edad ay pinapakidnap. Talagang emotional ako habang pinapakinggan ko ang mga testimonya ng kanyang mga anak, lalo na yung kanyang bunsong anak. Kailan pa kayo kikilos? Aimee, bakit kung
inaano si Amy, pinipinpoint. Alam po niya na hindi nga nagpapatakbo ng Pilipinas ang kanyang kapatid at ito'y impeachable offense. At dapat ang pumalit sa kanya dahil nasa line of succession naman ay si Sara Duterte. Dahil siya ang legitimate vice president na binoto ng 32 million Filipinos at si Marcos Jr. ay dinagdagan lamang ang boto dahil si Lisa Tanas ay nakipagsabuatan sa Smartmatic during 2022 2022 election. Nandyan po yan sa affidavit ni Attorney Glenn Chong. Ayan, nagsalita na si Amy Marcos pero hanggang salita lang siya. Kailangan maalis na si Marcos Jr. dahil kitang-kita naman na siya ay inutil. Kailan kayo kikilos pag wala ng buhay ang Pangulong Duterte sa loob doon? Alam nyo, nung nandoon ako, I don't know kung nakwento ko na to sa inyo. Parang ayaw ko yata ikwento pero kukwento ko na rin. Actually, nirecord ko yung aming conversation ng dalawang Uber driver. Pero hindi ko pwedeng i-play yun. Okay? Kasi hindi ako nagpaalam. Pero nirecord ko lang, inulit-ulit ko lang, pinapakinggan ko. Okay? So mga kababayan, yung dalawang Uber driver na nandoon sa Dahig, pareho lahat dalawa sila ng sinabi sa akin. May witness ako dyan, yung mga kasama ko. Bakit nandito yung presidente ninyo? Bakit daw nandito si Pangulong Duterte? Nung panahon na yan, nung panahon niya, hinahangaan namin siya. At nung siya ay presidente, sumikat ang Pilipinas at kilala si Pangulong Duterte. Ano sabi ng dalawang Uber driver? The same. I think, hindi ko alam kung kasama ko si Spokesari sa isang Uber na yon. But anyway, parang hindi yata, iba yata kasama ko. But anyway, ano ang sabi sa akin? Ang sabi niya ng dalawang Uber pareho, ayaw daw niyang masaktan kami or magpaka-negative sila. Pero lahat halos, sabi niya, nang pumapasok dyan, hindi nakakalabas or nawawala ng buhay. Kaya nga kaya sabi ko na gano'n, nung time na yon, alam nyo yan, Noe, ayan yung mga kasama ko, narinig yan, di ba? Lungkot na lungkot ako. Kaya nga sabi ko, ano gagawin natin? Di ba? Wala naman akong power eh. Ang power ko lang para ma-educate kayo, ma-aware kayo. Yun yung sinasabi. Kaya bakit ako galit na galit dito kay Amy Marcos? Bakit? Meron siyang kapangyarihan. Siya dapat ang mag-lead na lumabas sa kalsada at manawagan na tama na, sobra na. Ading kung adictus benedictus, kung totoo na kaibigan niya si Inday Sara. Tama? Mali. Hindi puro drama lang. Diba? 80 years old na Pangulo and I'm praying to God na sana umabot ang Pangulong Duterte ng September 9 dahil hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa loob pag wala na siyang bisita, pag wala na siyang dalaw. Yun yung sinasabi ng mga tao doon na hindi natin kalahi. Right? So kailan tayo kikilos? Kailan kikilos siyang waka ng inang, Amy, para manawagan at siya mag-lead? Diyan, sa Menjola, ikaw ang mamuno, Amy. Di ba? Mag-speak up ka, hindi yung ganyan. Para mapalitan na yung kapatid mo. Dahil sinabi mo na mismo na hindi ang pagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi Marcos. At ikaw ay nasa tamang Marcos, ikaw ay giatay, nasa tatay, putang ina. Mamuno ka. Pumunta ka sa EDSA at sa Menjola at sasabihin mo sa kapatid mo, bumaba na siya. Dahil sinabi mo na hindi siya namumuno Betrayal of public trust.
Ano, ngangak-ngak-ngak ka lang kasi gusto mo manalo sa eleksyon? Kayo po, sa ating mga kapatid na INC, lahat ng mga religious group, I believe na kasama sa listahan. Hindi ko alam kung bago nag-release ang INC ay napanood nila itong sinabi ni Amy Marcos. Hindi lang ito usapin, kailangan nating manalo sa eleksyon. Kaya nga ako, di ba, noon, nung lumalaban tayo sa Vice-Cam, di ba, Vice-Cameral nila, pang-scam nila na nilalabanan niya ni Pangulong Duterte, ni Attorney Vic, ni Congressman Ungab. Okay? Nang sabi ko, dadayain naman yung eleksyon na yan eh. Ayoko mag-focus, alam niyo yan. Sabi nga ni Mama Anilet, sabi ni Step Up, ek-ek lang yan. Totoo. Di ba sabi ko, huwag na tayo tumutok muna yun sa jutang ginemis na eleksyon na yan. Kasi, dadayain din naman yan. Hindi ba ako di ba kami nagkamali ni Attorney Glenn Chong? Ayan o. Libo-libo. Milyon ang nakakita ng pangdaraya. Diyan pa lang sa testing and sealing. Kaya ngayon hinahunting itong whistleblower or complainant at saka si mayoral candidate na si Ching Plaza. Dahil nalaman ninyo, nakalibrated na ang dayaan. Baka nga si Amy Marcos ay nakakalibrate na rin yang pangalan niya dahil blood is thicker than water. Hindi natin alam sa Cebu nakakalibrate na pala si Amy. Sa Visayas nakakalibrate na yung pangalan niya. Sa Mindanao, o sige, wag na muna natin ilagay para kunyari hindi halata. O, di ba? Sa Ilocos nakakalibrate na doon sa BCM. Kung mahal nyo ang Pangulong Duterte at gusto nyo pa makita ang Pangulong Duterte as soon as possible, hindi nyo iboboto si Amy Marcos. Kasi kung gusto niya talaga matanggal ang kanyang kapatid dahil sinabi niya mismo siya ang mamumuno sa rally sa labas at mananawagan siya sa lahat ng mga Catholic, INC, lahat ng mga religious group na ang kapatid ko, mga mahal naming mga kapatid sa iglesia, mga kapatid kong Katoliko, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid kong saksi, lahat na. Ang kapatid ko po ay Addictus Benedictus. Palitan na po natin siya dahil hindi po siya ang namumuno, dahil ang namumuno po ay ang Romualdez na si Tambaloslos at ang kanyang asawang demonyo na si Lisa Tanas na mudlo, butod, putot. Ba't niya gagawin? Diba? Bakit hindi ginagawa ni Amy? Bakit itong huling araw na ito ay magdrama-drama siya para kunin muli ang inyong simpatya at budulin muli kayo? Mahal niya si Inday? Kaibigan niya ba si Inday? Kung kaibigan niya si Inday Sara na tumulong sa kapatid niya, alam niya yan, na maluklok at ngayon sinasabi niya na hindi ang kapatid niya ang namumuno, pero gusto niya kayo gawing tanga. Hindi pala namumuno yung kapatid niya, pero gusto niyang manatili ang kapatid niya. Right? So, inutil ang kapatid niya. Kailangan niyang mamuno sa kalsada, lumabas siya. At sasabihin niya sa mga kapulisan at sa mga AFP, uy, mga tanga, na mga pulis, na mga walang balls, na mga sundalo. Hindi ang namumuno sa inyo, hindi yung kapatid ko, kundi yung buwakan ng ina niyang asawang kidnapper, mudlo, putot, kawatan, smuggler, lahat na. At ang pinsan niya, tama? Mali ba ako dito? Selfish si Amy, sabi ni Promise Style. Kailan kayo kikilos? Oh, yung mga polis na mga supot na walang balls. Ulitin ko, yung nanindigan si Francis Fontillas na dinismiss nila forever, perpetual dahil nanindigan, nagsabi itong patrolman na hindi ako susunod kahit presidente ka pa. Ikaw, Marcos Jr., kung ang sinuutos mo sa akin ay labag sa batas. Saludo ako kay Patrolman Francis Fontillas dahil dyan, mga kababayan. Tapos si Amy, alam pala niya na yung kapatid niya isang inutil, bangag, papet, tando-tando, ikaw di punggol, tapos gagaguhin kayo at gusto niya pa iboto kayo, ay tatanga-tanga na talaga kayo lahat.
Oh. Bakit ako nagsasalta ng ganito? Hindi ako vlogger na bayaran. Hindi ako naglalaro. I don't play games here. Huwag kayo magpakasyo nga. Alam na pala ni Ivy na hindi nagpapatakbo ng kapatid niya. Ano sabihin niyo, bigyan natin nandiyan si Manang, chuchu-chuchu, alpot patutot. Bigyan ng chance. Sige, magsenador na naman siya. Tapos yung kapatid niya, andyan pa rin, na inutil. Tapos magating sa Senate, ay naku, ang kapatid ko, napaligiran ng demonyo, alpot. Diba? Si Palangga, naintindihan niya yung tando-tando. Diba? Alam mo yung tando-tando? Tando-tando, diin ang bukid. Sino Ilonggo lang makaintindi dyan. Diba? Ibig sabihin, kung anong ipautos mo kay Tando-Tando, yan na lang pangalan natin kay Bangag. Si Tando-Tando. Tignan niyo yung lawag. Nagme-message sa akin ang mga Ilocano na sarili nilang pinsan, si Michael Kiyon, ay ginigipit nila. Dahil gusto nilang agawin ang mayorya. Tando-tando is uto-uto. Tama, naintindihan ni Palangga. Si Nanet, ang Ilonggo na siguro si Palangga. Ano nagsumbong sa atin dito, mga kababayan? Ano ang nagsumbong sa atin? Ito ang ating Palangga. Okay, ang sabi sa atin, kaya sabi ko kanina, Marcos versus Marcos, grabe na ang nangyari sa Lawag. Ano sabi ng kababayan natin? Ma'am, grabe na po ang panggigipit ni Kong Sandro Marcos at ng Team Marcos sa aming mayor na si Michael Kiyon. Michael Kiyon ay pinsan nila. Sabi nila, kumusta na yung mga barba dyan? Mga barba, magsalita kayo. Kasi nagsusubong yung mga kababayan Pati daw kayo ginigipit. Anong ginagawa sa inyo? Ano ba mga barba ngayon dyan? Anong tinatakbuhan nila? Ayan, mga pinsan ni Bangag yan. Imagine ninyo, masyado silang greedy. Siguro, mas minamahal yung mga barba at mga Kiyon dahil kahit pa paano siguro, in fairness, dito sa mga barba at Kiyon na ito, wala naman ako nabalitaan na hindi sila actually parang hindi sila kasali sa mga nakinabang sa pagnanakaw. Only yung tatlong magkapatid. Okay, si Bangag, si Amy, si Irene, di ba? Dahil sila yung mga asignatories doon sa mga nakaw na kaban ng yaman. Kaban ng bayan pala. Anyway, ang sabi dito, grabe po panggigipit ng Kong Sandro Marcos at ng Team Marcos sa aming mayor na si Michael Kiyon. Sabi nila, nag-vote buying si mayor, wala nga pong pera pang vote buying sa mayor namin. Samantala, sa Team Marcos, lantaran ang pamumudmod ng pera sa mga tao sa loob pa mismo ng mga barangay hall. Meron as first wave, second wave, third wave. Imagine mo, wala na pong boses sa mga tao, ma'am. Walang magawa dahil lahat hawak ng mga Marcos, from official to media to police, kontrolado nila. Hindi lang to isang tao ang nagsabi sa akin. Maraming mga Ilocano, magsalita kayo. Obligahin nyo si Amy na lumabas sa kalsada at gawin niyang sandata ang baba niya. Nabasa ko lang kanina. Total, powerful ka, Amy. Sabi na nag-comment, gawin mo raw sandata ang baba mo para sa bayan. Kayo talaga. Nahimik yung baba Nanahimik yung baba, nag-aarmay tuloy. Nakagalit lang. Kailan kayo kikilos? Pauto na naman kayo na kay Amy, no? Pauto lang kayo dyan. Paik-ik lang yan. Makinig kayo kay Miss Hanilet, kay Mama Hanilet Abansenya nyo. Na-meet ko rin yan. Na-interview ko yan. Very emotional. Ang laban ng mga yan, totoo. Nakita nyo yung mga Duterte. Diba? Abot na abot nila talaga ang masa, ang puso ng tao. Kasi they're sincere people. Hindi ako nagpapaik-ik o nagpasipsip sa mga Duterte. Diyos ko po. Kung noon pa, di sana, nagkatrabaho na ako dyan sa Pilipinas, wala na ako dyan. Diba? Patay na siguro, nagurgur na ako. I'm doing this, hindi magpasipsip-sipsip. Wala kang pera yung mga yan. No offense. Wala kang pera yung mga yan. Bakit walang pera yan ng katulad ng mga Bangag? Wala kang pabayad sa abogado ni Pangulong Duterte doon. Nag-avail ng legal aid. Pag nag-avail ka
ka ng legal aid, ibig sabihin wala kang pera. Imagine mo kung si Sarah ay mataas ang pride or mayabang katulad ng mga bangag. Hindi yan magli-legal aid. Di ba? Gagastos yan sila. J. Espinosa, Palangga, Espinosa family from Rojas City. Ay, kumusta ka mo da? Mga palangga ako sa Rojas. So anyway, di ba? Hindi po ito labanan ng hindi ako nagsisip-sip-sip-sip kasi si Amy magaling mag-alaga ng mga kanyang mga tao, chuchuchucho. So, kinuwento ko na yan sa inyo. Totoo yan. Magaling yan mag-alaga, lalo na kung may gamit ka sa kanya. Pero ako, hindi ako ganun, mga kababayan. Diba? Kasi kung ganun tayo, di sana kasama na ako sa tinutuligsa nyo ngayon. Sana ako ay milyonarya na. Diba? Taga-kolekta, bag lady ni Lisa, taga-kolekta ng mga Pogo, Pagcor, Polboronic, ano pa, kidnap o ransom. Siguro nakita niyo, baka ganyan na yung mukha ko, isang ihip na lang, putok na sa kalalaman sa pera ng bayan, right? Kailangan ninyo, sabihin nyo kay Amy Marcos, kung BFF niya si Inday, i-comment nyo yan, kasi baka i-block kayo, mga kababayan. Kung mahal niya si Inday, totoo, at nirerespeto niya ang line of succession, at nirerespeto niya ang batas, coming from her baba, sabi nyo, kayo talaga, di ba? Sabi niya, coming from her bababang baba, ay magsalita siya na kailangan ng bumaba ni Bangag Jr. Galing na sa atin niya eh. Sinabi nga yan dun sa pelikula ng Made in Malacanang na pinromote ko dito. 3 beses, 4 na beses ko yata pinanood nang invite ako dahil gusto kong, hindi pa ako nagising, nagsimula na ako magsalita nun. Actually, to be honest with you, hindi 100%, hindi na wholeheartedly yung pag-support ko. Kaya lang sabi ko, sige lang, baka magbago pa. 4 na beses ko pinanood. Pera ko, binayaran ko pa yung ibang mga kakilala ko para lang mapanood, para matulungan ng pelikula. Sinabi doon na inutil talaga si Bangag Jr. at siya talaga ay what? Siya ay party lang ng party. O alam mo naman, Amy, puro kayo mga inutil, huwag nyo kami lulukuhin. Hanggat buhay ang bunganga ko, hindi ka makakaporma, Amy. Lumabas ka. Ipanawagan mo sa buong Pilipinas na bumaba na yung kapatid mo. Hindi lang dahil ka nagsasalta ngayon, dahil kailangan mong lokohin ang Pilipino para sa boto nila. Hindi ka para sa Pilipino. Para ka sa pamilya mo lang. Diba? Ayaw mong sabihin ang totoo na ang kapatid mo ay isang addictus at isang inutil. Meron ka pang nalalaman na, kasalanan yan ng mga bangag. Ang namumuno, bangag. Imagine mo, ang namumuno si Tambalusos at si Lisa Tanas. Hindi pa ba mahirap yun? I-challenge nyo, sabi ni Imelda Maron, challenge Amy if you really care. Totoo yan. Challenge siya, atakin nyo sa comment section. Lumabas siya sa kalsada. Magwelga siya, mapamunuan niya. Ang sasabihin niya, ding baba. Kung gaano kataas ang respeto ko sa'yo noon. Diba? Natutuwa nga ako sa'yo noon dahil kikay ka, da-da-da-da-da. Diba? You're fun to be with. At chuchuchu. Ay, nagkay, mga backlash. Jujujuju. Diba? Puro ka ganon. Naalala ko talaga si Amy, no? Sabi niya sa akin nung sinalubong niya ako sa lawag, sayo-sayo pa kami ni Amy. Parang may mga ati-atihan do, mga ganon-ganon. Ang sabi pa sa akin, hi, Marika! Tuwa pa siya sa yung glasses ko na Prada, you know, yung may black and white, nawala din yun. Ang dami ko na walang glasses. $800 yun. Yung isa, nawala na naman. Diba? Kaya mainggit yung mga hitad, yung antipara ko. Kaya ngayon, tsaga tayo sa $20. But anyway, going back. Hi, Marlika, welcome. Welcome here. Ay, naku puro na lang ganun. Ang taas ng respeto ko sa'yo noon, palangga. Ay, hindi na pala kita palangga. Kumpara, ilang taon ka naman ng 60 ka na? Tigulit ka na.
Mahunit-hunit na lang ang karne mo. Diba? Pero seryosong usapan, mahunit-hunit ka na. I-donate mo naman ang huling buhay mo sa Pilipino. Baka sakaling mahalin pa kitang muli. Kung ikaw ay lumabas sa kalsada at mapababa mo yung kapatid mo, wholeheartedly, mamahalin kitang muli. At mag-sorry-sorry man ako sa imo. Iluman ng sorry-sorry man. O at least ginawa mo yung tama. Pero hanggat ginagamit mo ang Pilipino at nagbiga-biga lang ikaw dyan, nagpupo-upo sa table, ako po ay may solusyon, ay may isip, ay may gi, puro giat. Di ba? Ano yan? Huwag nga kami, huwag nyo na nga gawin tanga yung Pilipino. Ay, may solusyon. Ay, may pandesal. Ay, may malunggay. Labutan ko ng malunggay sa kipay mo. Diba? Diyos are kadyutahan. Diba? Lumabas ka sa kalsada, Amy. Pababain mo ang kapatid mo. Sabihin mo, bangag resign, ading resign. Promise ko sa'yo. Mamahalin kitang muli. Parang pag-ibig din. Na kinalimutan mo ang lahat ng sakit na idinulot sa'yo. Pero dahil nagbago ka at nagbigay ka ng bagong pag-asa, mamahalin kitang muli. Pero hanggang ngayon, binibigyan kita. May anong petsa na? 2 araw na lang. Okay? 2 araw na lang, lumabas ka. At magwelga ka. Sinabi mo na na hindi ang kapatid mo ang nagpapatakbo. At ang bangag mong pinsan ay ang bangag mong sister-in-law at ang botete mong si Tambaluslos. Huwag mo sasabihin na hindi ka Romualdez. Tangina, alam nyo, kawawa Pilipinas sa totoo lang. Eto, seryosong usapan. Babalikan ko ulit yung sinabi ko sa inyo. Kung kapalit ng buhay ko ay kalayaan ninyo sa mga bangag, I will do it. Kumbaga, gurgurin nila ako, tapos lahat tumba din. Diba? Gurgurin niyo ako, pero tumbahin niyo lahat ng mga demonyo. Magsimula sa Congress, sa Senado, aba, sulit na sulit ang buhay ko noon palangga. Imagine mo, Marlica, nagurgur. Tapos ang kabilang headline, mga bangag. Diba? Mas gurgur. Natumba sila at hindi na nagising. Dahil sila ay kinuha ng masamang espiritu. Diba? You know what I mean? Kaluluoy kayo talaga. Kawawa kayo. Alam niyo, papagod na ako sa kadadakdak sa totoo lang. Nakakadakdak dito. Tapos yung iba sa inyo, pero konti-konti na lang, ay, may solusyon. Ay, may biga-biga. Ay, may baba. Mga ganyan. Diba? Okay, tanyo, yung mga ano ni Lisa Tanas dito, di, gurgur kayo sa akin. Ang nakakainis ay pangiting-itong aso pa sa Senate, sabi ni Orlando Nicolas. Uy, palangga, kumusta ka na? Ayun na nga. Puro na lang, di ba? Si Zoro, sabi ni Zoro, wala nang boboto sa Marcos. Tama. Oh, sabi ni Inday Sara, hindi naman porket in-endorse niya, iboboto niyo. Kaya nga, ayaw mo si Inday yan. Diskarte niya yan. Hindi tayo dapat mag-ano kay Inday. Diskarte niya yan. Pero kayo, kasi alam ni Inday Sara na matalino kayo. Kailangan pa ba ni Inday isa-isahin? Andito naman si Marlica nag-iisa-isa. Bakit kailangan pa ni Inday? Hindi na kailangan isa-isahin yan. Okay. Okay, sabi ng mga Tagalawag. Okay? Sabi gano'n, Miss Maharlika, Governor Matthew is playing dirty pool in the election. Sabi niya, dito, we suspect he's taking junk. His speech patterns are strange. Hindi ko kasi na napanood yung mga speech niya. Okay? Sabi dito, ginagawa nila ang lahat para i-unseat si Michael Marcos Kiyon. Grabe, oh. Oh, may sinend sa atin na video. Hindi ko pa napanood tong video na to. Anyway, mga sarili nilang ay pinsan nila.
Di ba? Gusto nilang i-unseat sa Ilocos. Oy, Michael Kiyon, baka gusto mo magpa-interview. Mga barba, magpa-interview kayo sa akin. Di ba? Magsalita kayo dito sa mga bangag yung kamag-anak. Imagine mo, kinakalaban kayo dyan. Nagsusumbong yung mga tao dito. Si Bangag ang susunod na ma-impeach. Speaking of that, di ba, naka-break ang naka-recess ngayon ng sesyon, kaya hindi pa po na-file yung impeachment ng laban sa kay Bangag. At sinasabi dyan na Bangag, wala daw pong basihan itong impeachment complaint ni, ng mga Cardema, di ba, ng Duterte Party List laban sa kanila. Paanong walang basihan, mga kababayan? Kitang-kita nyo na ang kanyang ate ay nagsabi na inutil, no, hindi pala nagsabi, na hindi siya nagpapatakbo at siya ay, kung titignan mo ang buod ng kanyang maiksi na mga drama-drama na video, si Marcos Jr. ay isang inutil, isang walang balls, at isang puppet. Yan ay impeachable offense. O ano ba ang mga nangyayari ngayon? Itong yung 5 Judas na kasangkapan ng Bangag ni Lisa Tanas na nagpakidnap kay Pangulong Duterte, nanghihingi sila ngayon ng palugit sa ombudsman para daw sa kanilang counter affidavit or counter yung kanilang pagpapaliwanag. Kasi pinagpapaliwanag sila dito sa kanilang involvement sa pagkidnap kay Pangulong Duterte or sila ay magkakaroon ng suspension. At later on, sana talagang makonvict yung mga buwaka ng ina at makapagbayad at makulong man yan yung mga buwaka ng ina niyan. Ano yung mga nangyayari ngayon? May 6 daw na mga nahuli na kung saan ay alam mo, baka ito gawa-gawa lang siguro ng drama ito ng NBI, no? NBI at COMELEC. Na may hinuli sila na nagbebenta daw ng ito, basahin lang natin to. Agent na NBI have arrested 6 individuals in Quezon City who allegedly offered to rig election results in Iba Zambales for 30 million by claiming connections to the influential Abalos political party. O may isa doon na Abalos, kamag-anak daw ni Abalos. The NBI Olongapo District, in coordination with the NBI Special Task Force, conducted an entrapment operation on May 8 following the referral from the Commission on Elections. Ito yung mga kadyutahan lang ito. Baka ito yung mga palapalabas lamang. Why? Ang expose ni Atty. Glenn Chong at ni John Lee Budulo, apelyido ni John Lee? Ni John Lee Tudor. Kalimutan ko yung apelyido niya. Teka, bigkasin natin ng tama. Okay? Bigkasin natin ng tama. Yung expose, mga kababayan, dyan sa Butuan, na kung saan calibrated na ang dayaan, bakit hindi puntahan yan ng NBI, ng PNP? Pero pumunta ang PNP para takutin si John Lee at si mayoral candidate Charito Ching Plaza. Diba? Bakit ito ay hindi pinuntahan yung NBI? Okay? Bakit hindi pinuntahan ni COMELEC? Mga palangga ko. Okay? Bakit nila hindi pinuntahan ito? Dito sa reklamo, tutor nga, not Tudor. John Lee Tutor Boladako. Bakit yan nag-alok daw ng 30 million tapos may mga picture-picture, andyan si Jotang Jenny ng Judas na si Santiago na nagtakot-takot sa akin, Marlica, huwag ka magpapaasiguro dahil kahit sa Amerika habulin namin ikaw. Ayun, nakareport na sa NBI ang buwaka ng ina. Ay, FBI. Ano to? Yan, kunyari, inuhuli-huli, entrapment, pero yun, harap-harapan, na-calibrated na ang pandaraya. Ayaw nilang puntahanan. Sa halip po, breaking news natin kanina yan, ay hinahanting nila yung whistleblower, yung observer, yung poll watcher. Supposedly, yan magiging poll watcher yan during election. Hinahanting nila at ini-intimidate nila si Ching Plaza. Right? O, asan dyan? Yan ang nangyayari ngayon. Kaya gusto patahimikin si Inday Maharlika ninyo. Gusto nilang busalan ang ngangabels ko dahil nagbi-viral, nagtitrending yung ating mga pasabog dito, ang ating mga expose dito, mga kababayan. Nasa buton yung malansang alansa? Ay, ewan ko sa inyo. O, ano pa ang mga eksena dito? Tignan natin.
Diyos ko, grabe yung mga nangyayari. Ano ba to? Palangga yung mga sinisend na mga balita. Mister, ginripuhan ni Mrs. at lover boy. Ano ba? Ano mga addictos ba ito? Oh, kaluoy man. Maguindanao del Norte. Grrr. Ayoko na basahin yung mga ganyan. Ayoko na mga ganyan balita kasi nag-iiba. Ang lungkot na nga nang nangyayari sa Pilipinas. Excuse me, pandaray, tapos gurguran pa ang mga mababasa mo. Right? Oh, kelot o tas sa suwag ng truck. Ano yung suwag? Oh, baka judictus na naman to. Lagi na lang may mga ganitong klaseng klaseng balita.